Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ng isang respetado na political strategist. Walang iba kundi si Professor Malo Tikia. In-interview siya ng SMNI at na pag-usapan tungkol kay VP Inday Sara at Speaker Martin Romualdez at nabanggit tungkol sa political strategies. So, ano ang masasabi nitong Professor Tikia na isang political strategist sa ginagawa ngayon ni Speaker Martin Romualdez at ginagawa ni VP Inday Sara? Okay, pakinggan natin siya. No, hindi si VP ang nasa balota sa 2025. So kung aatake ka ngayon in the hope na you will gain for 2028, it's a very wrong strategy. It's too early and people haven't decided yet on who will be the candidate for 2028. Now, if after 2025, you have to cross 2025 because you do not know if this administration can put together a coalition and win. Now, if they do not win, that changes everything in 2025, right? There'll be a new opposition. There'll be new coalition. Oh, in the scheme of things, si VP Inday has not said, I am running. So what is there to, bakit mo ako babardagulan kung wala naman akong intensyon? So itong mga maaaga, makikita mo kung saan nanggagaling. Kasi hindi umaangat sa ratings. Ngayon, kaya mo bang umangat? Paano mo i-compare ang sarili mo kay VP Inday? Hindi nga siya kandidato sa balota. Okay, so very clear. Wrong strategy ang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Konting background pala itong kay Professor Tikia. Nung panahon sa kampanya last year, nagkakandak sila ng survey. Siyang founder ng Publicus Asia. Nagkakandak sila ng survey na walang bayad, non-commission. Kaya lang, napansin ko mga statements nitong Professor Tikia na ito na very credible. Ang leaning niya is Marcos, isa siya sa umaasa na magiging mabuting leader si Bongbong Marcos Jr. Marami sila by the way, columnist o writer din siya sa Manila Times. So, ayan, Malo Tikia, Professor Contreras, Mr. Rigoberto Tiglao, sino pa? Itong tatlong ito, mga batikang columnist, political strategist, mataas ang tingin nila kay BBM noon as a candidate. Sinusuportahan nila si BBM, dinedepensa nila si BBM sa mga atake ng mga dilawan, pinklawan. So, ito na nga, nanalo si BBM. Kaya lang, after few months, mga 6 months siguro, napansin ko, wala na. Yung mga column na sinusulat nitong si Professor Tikia, Mr. Rigoberto Tiglao, Professor Contreras, binabatikos na nila ang PBBM admin kasi marami silang nakikita na ambiguities. Ayun, malala ko sa isang column ni Professor Tiglao, ambiguous, yung malabo. Walang klarong direksyon. So, yan tatlo na yan. Mga rin yan, mga nabudol-budol. Okay? So, talaga. Okay, punta na tayo. Yung sabi nito, Professor Tikia na, ang layo pa ng 2028. Dapat, itong si Speaker Romualdez, anuhan niyo muna, lusutan niya muna ang 2025.
hindi natin alam ano ang mangyayari sa 2025. Sa ngayon kasi, yung coalition supporting PBBM malakas. Kaya lang, pagdating ng 2025, mababago according to Professor Tikia. And I agree. Paano kung ang mga senador ng Marcos administration maiinidoro? Adi, wala na silang majority sa Senate. And then dito sa lower house. So, agree ako dito kay Professor Tikia na wala pa rin kasiguruhan. Ang inaambisyon na ni Speaker Romualdez, 2028 na. Kaya, ako, napansin ko na yan noong una na, sino bang political strategist ni Martin Romualdez, ha? Napakahina. Tingnan nyo, ating VP Inday Sara, tahimik lang. Kahit binabatikos, kahit anong issue na binabato sa kanya, halos hindi sumasagot. Kung sumagot man, calculated yung pinag-isipan, full of wisdom. Tapos, ang ganda yung mensahe niya tungkol sa pagkatanggal ng confidential funds niya. Di ba sabi niya, maliit na bagay yan. Wag na natin yung pansinin. Ang pansinin natin yung umaabot na kahirapan sa bansa. Inflation. Pataas ng pataas ang bilihin, which is correct. Yung giyera sa yung Israel-Hamas, giyera ng Russia and Ukraine. Ito, mga drivers ito ng inflation and global maapektuhan ang global trade and everything. So, doon nakafocus si VP Inday Sara. Yung pagtanggal sa kanyang CIF, wala na yun. Kibit balikat na lang siya. So, to me, that's the right thing to do. Kaya, lalo akong bumibilib dito kay VP Inday Sara. Trabaho lang. Samantalang dito kay Speaker Martin Romualdez, magbasa ako ng mga news. Kahit hindi kanyang trabaho yun, nagtataka ko, yung mga reporters ng mainstream media, bigla nilang isisingit si Speaker Martin Romualdez nga nagbibigay siya ng statement. Example, yung Maharlika Investment Fund na i-present ni Pangulong Marcos sa mga Saudi businessmen from Saudi. At ang response is, yeah, we are interested. Yun lang. Nako, nagsalita kaagad si Speaker Martin Romualdez na it is very exciting na maganda yung ginawa ng Pangulong Marcos na nag-invite ng mga investor at tungo ito sa ikakaunlad ng ating bansa. Ganun. Klaro kaayo, very clear. Nakikita ko ngayon na ang mga sa mainstream media binibuild up nila ang image ni Speaker Martin Romualdez. Yun na yung mga early signs of campaigning. Image build up kay Speaker, tapos demolition job naman ang approach nila kay VP Inday Sara. Kaya sabi ni Professor Tikia, kaya nyo bang pataasin ang inyong ratings? Yun? Patama kay Speaker kasi ang bababa ng ratings niya. Itong third quarter na ratings niya sa Pulse Asia, I think it's 38%.
Sa Publicos Asia, 37%. Ang baba. Samantalang si BP Inday Sara, nasa 71. 70. Halos kalahati. Kaya, tanong ni Professor Tia, kaya nyo bang pataasin ang inyong ratings? Anyway, ganyan talaga ang ang nakikita ko dito, yung greed for power. Ayaw na nilang bitiwan ang kanilang hawak, yung poder nila sa power, ayaw na nila. What do I mean? Yung Marcos, Araneta, Romualdez clan. Natikman na nila ang sarap ng buhay, magliwaliw sa buong mundo, biyahe ng biyahe using people's money. Palaging mag-concert, fashion show sa Malacanang. Maalala ko yung love ba yun? Yung may project si First Lady. Basta love for all. Ayun, love for all. Parang medical dental mission. Nag-medical dental mission sila sa first class municipality. Na, to me, okay sana yun. Kung punta sila sa mga liblib na lugar na talagang nangangailangan ng medical dental mission. First class municipality sa may Bulacan, nakalimutan ko na yung San Rafael ata. So yun? Yun na yung mga pakitang tao nila. Ito, pamimigay ng bigas, 15 kilos, may 5 kilos, nakalagay yung mga mukha nila. Ay, sos, mga paepal. But then, i-review natin ulit ang Okada issue, heavy luggage. Hindi yan madaling makalimutan ng taong bayan. $2 million donation sa Harvard. Yung raid my own warehouse. Yung pagpapasikat sa West Philippine Sea. Na dati, hindi naman siya advocate ng West Philippine Sea. Bigla niyang sinakyan. So, yun po. So, sana itong ating Speaker of the House, makinig siya dito sa political strategies na ito. In a way, sinasabi ni Professor Tikia, Speaker, let me educate you. You are doing it wrong. Stop it. Masyadong maaga. Sana makinig ang ating Speaker of the House.